After seeing all of these pieces of evidence, matanong ko nga kayo, Regional Director, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Akong tanungin mo, sir, may point yung kabila, may point din yung kabila. What? Alin ang mas magandang puntos? Following your logic. Akala mo kasi titigil dun yung pagtatanong ko eh. Ito ang Wow Trending. Kung sa Soko ay hindi nagsisinungaling ang ebidensya, iba naman ang sa mga pulis, may CCTV footage na, todo tanggi pa. Ito ang nangyari sa tatay ni Ken. Tinaniman na ng ebidensya, ninakawan pa. Kwento ni Ken, May 18, 2023, 1:30 ng hapon, may mga pulis na pumasok sa kanilang bahay at hinahanap ang kanyang tatay. Pinatalikod siya. Kinuha ang kanyang cellphone habang may hinahanap ang mga pulis, nakasibilyan lang. Dahil bata pa at may mga dalang bakal ang mga pulis, wala itong nagawa at hinintay na lang niya na matapos ang mga pulis sa kanilang ginagawa. At nang paalis na ang mga pulis, paglingon ni Ken, nagkalat na ang paligid at napansin niya na may mga nawawalang gamit. Pera, pati ang bike niya ay kinuha pa. GoPro at ang mga pulis patola nag-spray pa daw ng pabango ni Ken. Dahil sa pangyayaring iyon, agad na gumawa ng aksyon ang kanyang tiyuhin at dito kinuha ang mga CCTV footage malapit sa kanilang bahay. At sa pagharap ng mga pulis sa House of Congress, dito nakaharap nila si Congressman Romeo Acop. Titingin palabas. 220 to. So nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. At kung titignan mo triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung Texas, todas na kayo dito mga kapatid. Todas na kayo dito. Aside from the criminal charges that will be filed against you, administrative, I don't know kung ano kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's the reason why we are trying to tell you over and over again, be truthful. Wala namang masamang umamin sa kasalanan kung nagkamali. 'Di ba? Pero yung suspect victim na ipakulong mo nang walang kasalanan, yun ang pinakamabigat niyong ginawa. Sinira niyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV, ito yung mga may Texas. Paano yung walang ganito? General ako, Congressman Brian Yamzuan, you are acknowledged. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. May I ask the Regional Director, you have seen the video presentation, right? And you have listened to the testimonies of the persons or supposedly, allegedly victims of wrongdoings of your police force, right? Ganon din po siguro yung Provincial Director. Nakita mo rin yung ebidensya, narinig mo rin yung side ng mga resource persons natin na naging biktima ng mga allegedly by your policemen. Ganon din yung hepe at saka yung intelligence officer. Di po ba? After seeing all of these pieces of evidence, matanong ko nga kayo, Regional Director, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Tinatanong ko po kayo, RD, after seeing all the pieces of evidence and listening to the testimonies of your people and of the alleged victims of your people, sino po kaya nagsasabi ng totoo? RD, will you please answer? Yes, sir. Ano ang yes, sir? Personally, kung akong tanungin mo, sir, may point yung kabila, may point din yung kabila. But then kung sino, maybe the court will decide who is telling the truth. Anong korte ang nagsasabi? Anong korte ang sinasabi mo? Wala naman sinasabi rito korte eh. Being the regional director of Tinatanong kita sa ang iyong personal opinion after listening to the testimonies and looking at the video which will not lie,
Ano sa tingin mo? Personally, sir, again, on my part, my point, yung kabila, my point din sa kabila. Alin ang mas magandang puntos? Following your logic. Akala mo kasi titigil doon yung pagtatanong ko eh. Alin ang mas magandang puntos? Personally, sir, parehas pa rin sila. Parehas. When are you retiring? I will be retiring this coming October 15, sir. Yes, and therefore, you will not be the one handling the administrative cases that will be filed against these people. Di ko alam, sir, kung may habol yung pag-file ng case ng pag-take cognizance ng under-IA, sir. Thank you. How about the provincial director of Laguna? What is your personal opinion? Sir, based on the records provided by the San Pedro City, sir. Hindi ko po sinasabi. Yung records na ng San Pedro, you listen to my question. Yes, sir. Ang tanong ko, nakinig ka sa testimonies ng iyong mga tao at ng mga tao na naging biktima ng iyong mga tauhan at saka yung video. Ano, po kaya, ano ang personal opinion mo? Sino ang mas may magandang punto following your regional director? Based on my personal opinion, sir, in the light of these allegations, sir, at mapapatunayan po yan na sila po ang nandyan, then we will conduct a thorough investigation, sir. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung gagawin mo eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong nasa isip mo ngayon? We will provide, sir, yung necessary I'm steps, sir. not asking what you will provide. I am asking, ano sa tingin mo ang nasa tama? Sir, Yung iyong mga tauhan o yung mga kuan? based sa record, sir, I will stand with the report, sir, ng ating PNP, sir, San Pedro po, sir. Okay. Yung chief of police, may I ask? Sir, we will wait for the Hindi ko po tinatanong yun. Ang tanong ko sa iyo, ano sa tingin mo ang nasa tama? Yung tauhan mo mismo o yung mga naging biktima? Sir, we will wait for the investigation po, sir. I'm asking for your answer. You want me to move to cite you in contempt for not answering my question? Ha? Tinatanong kita. Yes, sir. Sumagot nga yung mga nauna sa iyo, mas Yes, senior pa sa iyo eh. Yes, sir. I'll whack you there. Ano ang sagot mo? Pareho pong may point yung sir, yung sa side po ng suspect and sa side po ng ating operatiba, sir. Following your RD. Mr. Vice Chair, ano po sa tingin ninyo? Your Honor, based on the object evidence and documentary evidence thus far, it appears that there is some credibility coming from the testimony of the private parties here, sir. Sa halimbawa po ay yung CCTV, mapapatunayan na naman yun na kung totoo yun. Maliwanag na nangyari yung pag allegedly huli doon kay Kilaw ng vicinity ng between 1:31 hanggang 2:30. At subalit doon sa kanilang mga sinumpaang salaysay, mga 7:30, 7:40 daw. Amin titignan yung pre-ops operation sa PIDEA kasi bago dapat magkaroon ng bypass operation, meron dapat coordination. Meron dapat intelligence case build-up muna bago mag-conduct ng bypass operation. At ito meron din itong pre-ops operation. Tatlong hanay na coordination dapat sa PIDEA na ginawa. At hindi naman ito surprise, hindi naman ito on the spot. Mukhang sinasabi nila pinag-isipan na nila ng matagal. Kaya dapat may coordination. These are just preliminary observation. May mga issues na hindi pa natutugunan, Your Honor. Thank you, Mr. Vice Chair. Ang dahilan kung bakit ganun ang tanong ko,
para maturuan ko kung sino man po yung mga naging biktima, kung saan nila ipa-file yung kaso. Kasi kung ipafile ko yung kaso doon sa regional director, ay hindi ko na ipa-file. Kasi bias na yung opinion mo, Mr. Regional Director. Eh. Tama yung sinasabi ni Vice Chairman. Kaya I would advise yung Attorney Leonardo, kayo po ba magpa-file ang kaso? O hindi? Kung kayo magpa-file ng kaso, huwag nyo nang i-file sa Regional Director yung kaso. Kasi bias na eh. Kitang-kita naman eh. Any person in his right mind after seeing this, knowing that the CCTV will not lie, papaboran ko yung mga nagrereklamo. And in the spirit of transparency, yung unang kaso, kung bakit nasusundan ito ay dahil doon sa kaso na nangyari sa Antipolo. At na-dismiss yung mga involved doon. So in the spirit of transparency, I will see to it na yung mga taong yan ay madidismiss at mapapailan ng criminal case as I did doon sa mga pulis na nag-operate doon sa syudad ng Antipolo. I am amazed, Gerald Gases, na ganun ang pag-iisip mo, being the RT. There's a limit to protecting your men and upholding their moral and welfare. Now, let's go to the nitty-gritty. Do you have a lawyer with you, gentlemen? Attorney, sino you're asking the suspect or the Yung victims? team na nag-operate. Do you have a lawyer with you? Sa team leader please, at Andy Garilla. Meron po. Meron. And I hope your lawyer would know the rules of this House regarding inquiries in aid of legislation. Yes, Your Honor. Yes, you're aware of it. Yes. Attorney Jarwin, Your Honor. Yes. Alam niyo po ba yung rules dito sa participation ng mga abogado? Yes, Your Honor. Yes, thank you. I'm just reminding of you of the rules. Ano po? Now, PDEA. Meron pa bang representative ng PDEA rito? PIDEA. So PIDEA, can you kindly sit here para sa questions? PIDEA? Yes, kung pwede maupo ka rito. Diyan tayo magsisimula sa inyong departamento. Have you taken your oath? Not yet, sir. Okay. Sige, administer muna, Comsec. Comsec, In a while, we'll be taking your oath. For the meantime, can go ahead with your questions. sa kanya. Yeah. PIDEA, meron po kayong sistema na pinagsasubmit ninyo yung mga barangay officials ng listahan ng mga drug dependents at drug users and drug pushers sa kanilang barangays. Di po ba? Yes, sir. Yes. And this is done with the municipal or city government. Tama rin po. Yes, sir. Through CADAC or MADAC. Yes. Together with the Dangerous Drugs Board and your office. Tama? Yes, sir. Yes. And therefore, nandun yung mga listahan as recommended by the barangay officials. Yes, sir. And then, binabalik ninyo pag-validate nyo na totoo. Yes, sir. With the PNP, sir. Yes. Now, may I ask the station commander or the chief of police, kasama ba siya sa listahan? Yung naging biktima? Is his name in the list of drug pushers, drug users, or drug dependents insofar as the list of the barangay officials or the concerned barangay officials are concerned? Yes, sir. Is newly identified listed, sir.
God sakes. Newly? Ang tinatanong ko sa iyo, narinig mo ba yung pagtatanong ko dun sa PIDEA? Merong nire-require sila na mag-submit yung mga barangay officials na listahan sa kanilang barangay yung mga drug users, drug pushers, at saka drug dependents. Through their barangay anti-drug councils. Dumadaan sa munisipyo bago pumunta sa PIDEA together with the Dangerous Drugs Board na nag-create ng policy na yon. Di ba? Nagko-coordinate, binivet, at ibinabalik sa mga barangay captains. Tama? Yes, sir. For Yes. Now, ikaw, Hepe, alam mo dapat yun eh. You're just telling me your ignorance of the law. Kung hindi mo alam yun. Kung ako, congressman na, matagal na ako nag-retire, alam ko. Do you know na meron ganon? Yes, sir. Yes. Ngayon, nasaan yung listahan na yun? Anong listahan na pinagbasihan mo na nandun yung pangalan ng tao? Sir, we have may category po tayo, sir. Meron kasi na ano sa under po Listahan mo, listahan ng barangay officials. sa barangay po nag-start yan, sir. Yung newly listed po, sir. Mr. Chair, may I request that we also invite the barangay captain concerned where Mr. Kilala Kilaw is a resident. Yeah. A resident. Well, actually, we have invited the barangay Yes. chairman. Para may pakita Yeah, unfortunately, hindi nakarating. But we will be inviting him on the next kung hearing. kasama po yung sa listahan nila Mm. doon sa Kwan. And may I ask PIDEA, you kindly verify from your list. You get the barangay and the municipality na kinaruruan ni Mr. Kilaw. You have a list of that, I know. We will verify, sir. Yes, We will that is submit. in pursuant to the Dangerous Drugs Board policy. Yes, sir. Yes. So PIDEA, kindly submit to us as soon as possible. We've been working together for so many years when I was the mayor. So next week, submit nyo na agad yung listahan so we can see. No? Mr. Kung Chair, kasama Yes, sir. yung We will comply, sila. sir. Oo. Sige, go I ahead. make it of record na yung chief of police ng San Pedro ay sinabi niya na nasa listahan. Is that Newly listed po, sir. newly listed? After the fact. Kahit na newly listed, pag wala doon, I will charge you for perjury. And I'm not joking. Kasi ayaw ko yung nagsisinungaling dito sa committee namin. Ayaw ko. And if what you are answering is not true, I will, kasi inulit ko na sa iyo I'm making it of record na ang sagot mo ay nasa listahan. At saka, dinagdag mo, newly listed. It is of record. Okay? Colonel? Copy, sir. Yes. May I know if you have directed yung team na yun na mag-conduct ng bypass operation? Kasi doon sa affidavit nila, sinabi nila yun Yes, sir. Pursuant to our simultaneous anti-criminality and law enforcement operations, sir. Hindi yun ang sinasabi sa affidavit. Ang sinasabi rito, and I would like to quote paragraph number 2 na ako, sabi ni Mungkal, na ako ay membro ng San Pedro Police Station at naatasan ng aking hepe na si Police Lieutenant Colonel Rolly Buhisan Liegen, Acting Chief of Police, na magsagawa ng operation laban sa mga taong sangkot sa illegal na droga. That is precisely the first question na tinanong ko sa inyo, na sangkot sa illegal na droga. Kaya yun ang una kong tanong
Okay? So, inutusan mo sila talaga. Sa committee namin, ayaw ko. And if what you are answering is not true, I will, kasi inulit ko na sa iyo eh. I'm making it of record na ang sagot mo ay nasa listahan. At saka, dinagdag mo, newly listed. It is of record. Okay? Colonel? Copy, sir. Yes. May I know if you have directed yung team na yun na mag-conduct ng bypass operation? Kasi doon sa affidavit nila, sinabi nila yun eh. Yes, sir. Pursuant to our simultaneous anti-criminality and law enforcement operation, sir. Ay, hindi yun ang sinasabi sa affidavit. Ang sinasabi rito, and I would like to quote paragraph number 2 na ako, sabi ni Mungkal, na ako ay membro ng San Pedro Police Station at naatasan ng aking hepe na si Police Lieutenant Colonel Rolly Buhisan Liegen, Acting Chief of Police, na magsagawa ng operation laban sa mga taong sangkot sa illegal na droga. That is precisely the first question na tinanong ko sa inyo, na sangkot sa illegal na droga. Kaya yun ang una kong tanong eh. Okay? So, inutusan mo sila talaga. Copy po, sir. Yes, sir. And therefore, you are responsible kung ano man mali o tama na kanilang ginawa. Yes, sir. I'm laying the predicate para habulin kita sa command responsibility. Yes, sir. Oh, so, aminado ka na iniutos mo. And therefore, as their chief of police, you are responsible whatever wrong they would have committed. Yes, sir. Yes, thank you. Yun ang kwan. Si kapatid ni Mr. Kilaw, in your statement a while ago, you stated na meron pang CCTV doon sa 7-Eleven. Yes, Your Honor. And did you ever try o sinubukan niyo po bang kumuha ng kopya nun? Yes, Your Honor. Kasi pag meron pang pangalawang CCTV at nandun din yung mga oras at yung mga nangyari doon, eh, sinusuportahan yung una yung CCTV. Now, ano po ang sagot sa inyo ng 7-Eleven? Paki-on po yung mic ninyo. Request lang po ng pulis ang ini-entertain po nila. Alin po? Request ng police. Request lang po ng pulis ang ino-honor nila. So, base po dun sa sagot ninyo, nasa kanila pa yung kopya ng CCTV na yon? I told to manager na kasi nag-exert pa po ako ng effort na makuha yon. Nagsalita lang po ako sa kanya na please preserve yung event na sinasabi niya na related daw sa bypass operation. Kasi kasama na rin yan dun sa aming papandayin na batas na kung yung tumitingin dun sa CCTV ay makita niya na may krimen na nangyayari, dapat i-report na niya kagad sa kapulisan. Yun yung amendment na gusto namin mangyari dito sa 6 na House Bills tungkol sa CCTV. Ano po? Kaya yun po yung aking katanungan. So, i-presume natin na hawak pa rin nung 7-Eleven yung CCTV footage na yon. In God's willing, Your Honor. Okay. Hindi ko po questionin yon. Now, may I know from the intelligence officer of the San Pedro Police Station,
Ano po yung listahan ng mga ebidensya na isinabit nyo sa office ng prosecutor? Meron po bang kasama yung motor na gamit ng tao? Your Honor, based dun sa chain of, dun sa certificate of inventory, ay it appears na wala po yung motor po, Your Honor. Yung pong bisikleta na sinasabi, wala din po doon. Based on the record at hand that certified that no bicycle was appeared on the... Doon po sa pamilya ni o kapatid ni Mr. Kilaw. Yung motor po ba ng kapatid po ninyo nandyan pa? Ibinalik nila, Your Honor, a day after. A day after. Yes, Your Honor. Pero yung bisikleta, wala. Wala po. Okay. Now, may I know who is the team leader? On this particular case, sir, is Police Staff Sergeant Hirilla, Your Honor. Yes. Are you around? Yes. Are you aware of your police operational procedures manual? Yes, sir. Kung matanong ako sa iyo tungkol doon sa manual, pag hindi mo masagot, hindi mo alam, di ba? Yes, sir. Tama? Yes, sir. Yes. Umpisahan po natin. Paano nyo inumpisahan na planuhin na hulihin si Mr. Kilaw? Bali po, ang nangyari po dyan, Your Honor. Hindi, paano nyo inumpisahan? May information po si Patrolman Tamaray, inirelay po sa akin. Alin? May information Si Patrolman Tamaray na alleged nagbebenta ng droga sa may putol. Inirelay niya po sa akin yung information na yun. So, would that show o pinapakita ba niyan na hindi niyo pa alam na kung kasama si Mr. Kilaw sa drug list ng barangay? Kasi ang isda nahuhuli sa bungangan niya eh. Hindi pa po. Oh, so hindi niyo alam. Bakit alam ng hepe ninyo? Pagkatapos na po ng operation, na-verify na po namin. ibig ko sabihin, hindi mo rin pinaalam sa hepe mo na kayo magkoconduct ng operation laban kay Mr. Kilaw. Sinabi po namin. Sinabi mo nga after the operation eh. Before the operation, sinabi mo ba? Yes po. Chief, would that be true? Yes, sir. In-inform po nila ako, sir. In-inform kanila. Okay. So, nagpapalabas na alam mo lahat yung operation. As I've said, nilay down ko yung predicate na mahabol kita ng under the principle of command responsibility. Para lang alam mo. Kasi kung nagsisinungaling ka, you will reap the consequences of your lying. Yun yung akin. Now, ano po ang ginawa po ninyo in accordance with your police operational procedure, POP manual? Pagkatapos po ng information, na-verify po ni Patrolman Tamaray yung information na na-receive niya. Hindi. Teka. Let me stop you there. May impormasyon si si Sergeant Tamaray Yes po. na si Mr. Kilaw ay nagbebenta ng droga. Yes po. After that, Nagkandak po si Patrolman Tamaray ng verification. yes, because that is required by your manual. You have to vet kung totoo yung impormasyon na natanggap. Yes po. Siya mismo ang nag-vet. Yes po. Anong lumabas dun sa kanyang kwan?
Base po sa verification na ginawa ni Patrolman Tamaray, positive po na may nagbebenta nga po doon sa may putol ng hinihinalang illegal na droga. May nagbebenta. Hindi pa niya alam na si Mr. Kilaw yon. Your Honor, may I request Patrolman Tamaray to answer. Siya po kasi ang nag-verify. Sige. Good afternoon, Your Honor. When you got the information, Sa confidential... teka. When you got the information, nung nakuha mo yung information tungkol kay Mr. Kilaw, sinabi mo kaagad sa team leader mo? Yes po, sir. Yes. O, tapos sabi niya, hindi pa niya alam kung si Mr. Kilaw ang kwan eh. Target ninyo eh. Di ba? Oh, so alam na niya from the start na may target kayo na si Mr. Kilaw. Regarding po dyan, sir, Sagutin mo yung tanong ko. Hindi ko tinatanong kung regarding that or what. Sagutin mo yung tanong ko. kilala po namin sa alias po, pero yung buong pong pangalan, hindi po namin alam. Alias lang po ang binigay sa akin na informante po. Oh, sige. And that is precisely the reason why kailangan mong i-vet o i-validate yung info. Yes po. So, ano po yung action ninyo para mag-validate? Nalaman na po namin yung information ng pangalan niya po nung nabaybas na po namin siya at natanong ko po kung ano po pangalan niya. Pero ang information po na ibigay sa amin po is alias lang po. Nalaman yung pangalan niya nung nabypass na. Opo. Ha? Alam mo, iyo, ang sabi ng aking magaling na abogado nun, kung magsisinungaling ako, yung pinakamalapit sa katotohanan. Eh, yung pagsisinungaling mo, malayo sa katotohanan, iho eh. Ibig mong sabihin, nag-operate kayo sa isang tao na hindi nyo alam ang katauhan. Ikaw, sinabi mo mismo na ikaw ang nag-validate ng info. That is precisely the reason why I'm asking you, paano mo binalidate yung info? Kasi that is part of your operations dapat. You have to validate the information. Kasi baka pinainan lang kayo ng maling informasyon eh. Di ba? Ganun ang purpose ng procedure na yon. Iyo. Kaya pala, sabi ni Kong Yamsuan, kaya pala newly listed eh. Kasi nung nahuli ninyo, saka nyo pinalista eh. We would like to remind the reserve speakers to be honest, no? Otherwise, alam niyo wala pa kaming nako-concite in contempt dito, ha. Baka first time to. Kaya be truthful, please. Ulitin ko, sinabi ni Congressman Rehencia, papunta pa lang kayo, pabalik na siya. Ako nakabalik na ako't lahat eh. Naging congressman na nga ako at nag-iimbestiga pa rin eh. Tapos ganyan pa rin ang pagsagot niyo po sa akin. Ha? Oh, iyo. Inoperate nyo isang tao na hindi nyo alam ang pangalan, ang tunay na pangalan. Binaypas at lahat ninyo, nalaman nyo lang yung pangalan after the operation. Alam mo iyo, lalo mo lang, dinadagdagan yung aking, yung eagerness. Hindi ko alam ang Tagalog nun. Baka alam mo, Congressman Rehencia. Yung gigil, sabihin na natin, na kailangan mawala kayo sa serbisyo eh. Oo, sa totoo lang. Kailangan mawala kayo sa serbisyo. And I'll see to it
that there will be no favors doon sa pag-imbestiga. Babantayan ko. And I will ask also that criminal cases be filed against you for possible violation of the crime of abduction, violation of domicile, robbery, and perhaps perjury. So, kasi hindi ko na masabi yung physical injury dahil matagal na nangyari. Baka hindi nag-medical exam yung si Mr. Kilaw eh. Mr. Chair, I think there's no need for me to proceed questioning kung hindi po ako makakakuha ng tamang o katotohanan sagot mula dun sa ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman Acop. So,